Praise the Lord. We try to do everything in our church in order. Amen. Sandali lang po. Okay. If you are happy today, give me a loud amen. Grabe, talo kayo. Pakiti yung mga online. Pakinig ko yung amen eh. Grabe talaga. Open your Bible please. 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3. Nais po sabihin namin sa mga bisita, ito po yung church na ang lahat ng members, we require them na magkaroon ng Bible. Sapagkat tayo naniniwala, ang Bible ay salita ng Diyos. Anumang simbahan na mayroon silang sinasabing pananambahan na walang Biblia, ay hindi po yan yung sa Panginoon. Kailangan meron tayong salita ng Diyos. Opo, at dito natin, ang Biblia ay siyang kumplitong kapahayagan ng Diyos sa bawat mananampalataya. Tayo po magsayang lahat at basahin po natin ang 17 chapters, 17 verses. Grabe yan, kung 17, maghapon yun. Babasahin ko po at para sundan niyo po sa inyong Biblia. Kayo ba ready na? Amen? Sabi ng Bible, "This know also that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breaker, false accuser, incontinent, fierce, despisers of those that are good." Read verse 4, go. "Having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. For these sort are the which creep into houses, and lead captive silly women, laden with sin, led away with diverse lusts, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do these also resist the truth. Men of corrupt minds reprobate concerning the faith. But they shall proceed no farther, for the folly shall be manifest unto all men, as there also was. But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose of faith, long-suffering, charity, patience, persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch and Iconium, at Lystra, what persecution I endured, but out of them all the Lord delivered me. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. But continue thou in the things which thou hast learned, and and that from a child thou hast known the Holy Scripture, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works." Unto all good works. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos. Salamat po sa salita niyo na aming binasa. Salamat, Panginoon, sa presensya ng bawat isa. Narito kami, Panginoon, kayo sambahin sa Espiritu at katotohanan. Pagpalain niyo po ang salita niyong mahayag, ang lingkod niyong gagamitin. Please empower me, Lord. Give me words to say. And Holy Spirit of God, open the hearts of your people and even our visitors, O God, that they might know, that they may receive Jesus Christ as their personal Savior. Pagpalain niyo, Panginoon, na ang bawat isa ay maging attentive at unawain ang inyong salita. Patawad po sa inyong mga kasalanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, thank you and be seated please. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, sa verse 1, "This know also that in the last days perilous time shall come."
So we are on the last days. Nais ko pong sabihin sa inyo na napakalaki ng kaibahan ng lipunan ngayon kaysa 30 years ago or 20 years ago. Kakaiba ho ang mga pilosopiya ng tao ngayon kaysa mga nakaraang maraming taon. Pero salamat sa Diyos na mayroon tayong pwedeng pagbatayan ng ating buhay, the manual of life, which is the Word of God, the Bible, the King James Bible. At ang sabi ni Paul ay, we are on the last days, and perilous times shall come. Bakit? For, verse 2, for men shall be what? Lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breaker, false accuser, incontinent, first despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God. Yan sabi ng Bible, na sa ito ang mangyayari sa huling araw. Kaya ngayong umaga, ang ating pong pag-uusapan ay, be furnished in these last days. Be furnished in these last days. Ibig sabihin, ito'y para sa mga mananampalataya. Sa mga taong nakatitiyak na ng langit. Pero kung mayroon ditong hindi pa nakakatiyak ng langit, ay kailangan nating matiyak. Sapagkat yan po, tandaan po natin, sabi ng Bible, as it is appointed unto men once to die. But after this, after death, that's the beginning of your eternity. Diyan magmumula ang iyong eternidad. Tandaan po natin, tayo ay binubuo ng tatlo. Mayroon tayong kaluluwa, mayroon tayong katawan, mayroon tayong espiritu. Pero kung hindi natin tiyak ang langit at hindi pa natin naranasang magsisi ng kasalanan at tumanggap kay Kristo, ang sabi ng Bible, we are spiritually dead. Kaya nung si Adan ay nagkasala sa Garden of Eden, ang sabi ng Bible, for the wages of sin is death. Kinain nila, nilabag nila ang utos ng Diyos, pero hindi po sila namatay physical. Buhay pa sila, nagkaanak sila. At actually, lahat tayo ay galing kay Adan. Sino dito ang hindi galing kay Adan? Baka hindi kayo galing kay Adan, hindi ko alam kung saan kayo galing. Lahat po ng mga tao sa buong mundo, doon nagmula. Pero sabi ng Bible, sila'y lumabag. Kaya sabi ng Biblia, sa magitan ng kasalanan ng isang tao, ang kamatayan ay pumasok sa sanglibutan sapagkat ang lahat ay nagkasala nga. Lahat po tayo ay makasalanan. At ang judgment ng Panginoon, tayong lahat ay pupunta sa impyerno. Kaya sabi ng Bible, there is a way that seemeth right unto man, but the end thereof is destruction. The wages of sin is death. When you die without Christ, you will go. You're going to spend your eternity in hell. Hell is true because it's in the Bible. Hell is real. Just like heaven is real and hell is real, there is no such purgatory in the Bible. Purgatory is a man-made teaching. But the Bible did saying if you are not going to heaven, you are going to spend your eternity in hell. And the Bible says hell is there is fire in hell, and there is a worm diet not in hell. And you're going to spend your eternity right there. Until now, that rich man in Luke chapter 16, he is there suffering. And he's begging for Abraham, send Lazarus. To send Lazarus to my, because I have 5 brothers. I don't want them to come. Ayaw niyang mapunta sa impyerno yung kanyang mga kapatid. Sapagat sa impyerno naghihirap siya. And listen to this. Hell is not a joke. Heaven is not a joke. You need to receive Christ by faith, trusting of what Christ done on the cross of Calvary, na siya'y nabayubay sa cross, nadanag ang kanyang dugo, dahilan ng iyo at ng aking kasalanan. Pero kung ikaw'y magsisisi, tatanggapin mo siya, na sabi ng Bible, whosoever shall call upon the name of the Lord. It's not the name of Mary, it's not the name of Peter, it's not the name of the church, it's not the name of the pastor, it's the name of Jesus Christ.
Sapagat ang sabi ng Bible, walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas maliban sa Panginoon lamang. Yun lamang po ang daan patungo sa langit. Sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. But Christians, we are on the last days. Sabi ng Bible, we need to be furnished. Alam niyo, pagka ikay pumunta sa bahay, pag ba ikay uupa o mag-aaral ka ng bahay, ang tatanungin sa iyo ng owner, do you want that furnished? Ibig sabihin, kumplito. Mga Kristiyano, meron pa po tayong dapat gawin. I thank God that you are here. But if you are not serving God, your heart is not right with God. If you are not serving God, anong ibig sabihin ng furnished? Equip. Anong ibig sabihin ng furnished? Prepared. Anong ibig sabihin ng furnished? To be trained or empowered to do the will of God. Hindi natin pwedeng gawin ang kalooban ng Diyos sa ating sariling kaparaanan. Kaya hindi dapat tayo maghiwalay sa salita ng Diyos. Are you listening? Tandaan po natin sa text na binasa po natin, nakita natin na tayo po ay nasa huling araw. At ang concern ni Paul sa kanyang anak sa pananampalataya na si Timothy ay sinulat niya ang tekstong ito na nagsisilbing babala. Ang tinutukoy ni Pablo ay perilous time. We are on the last days. Perilous time, ibig sabihin mapanganib. Kaya yung po sa 1 Timothy chapter 4 and verse 1, ang sabi ng Bible, now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to the seducing spirit and doctrine of devils. Ang tinutukoy po ditong latter times ay yung pong perilous times sa chapter 3 na binasa natin. We are on the latter times, we are on the last days, mga kapatid. Kaya dapat tayo magpasalamat sa salita ng Diyos. Ang Biblia ay laging tama. Laging tamang Bible. Tayo ang maraming mali. Tayo ang napalaging mali. Pero ang Bible ay tama. Salamat na mayroon tayong salita ng Diyos na nagtatama sa atin. At kung hindi ka magiging tama, talagang may tama ka. Amen. Kaya ngayon ay napaka-obvious, mga kapatid. Napaka-obvious yan sa atin. Kaya kung ikaw at ako ay dapat maging furnished mula sa salita ng Diyos, dapat tayo ay maging matibay na Kristiyano at maging matatag na Kristiyano na hindi kayang harangan ng ulan, hindi kayang harangan ng baha. It is time for us to be in the house of God. Ano mang sirkumstansya, we need to be in the house of God. Amen. Pero ang isang kalungkutan, mga kapatid, kahit ang mga Kristiyano ay apektado on the last days. Tandaan po natin ang problema ng last days. Christians, they are deviating from the faith. Nababago na ang kanilang pamantayan. Opo, nadideviate na po at yan po'y tinatawag na apostasy. Nababago ng katuruan. Ang iba naniniwala na ang kaligtasan ay nawawala. Ang iba naniniwala na kinakailangan ikaw ay magpenitensya para makarating sa langit. Wala yan sa Bible. Sapagkat ang nagpenitensya na para sa ating kasalanan ay si Kristo. Pag ikaw nagpipinitensya para ikaw pumunta sa langit, iniinsulto mo ang Panginoon. Ibig sabihin, Panginoon, hindi pa sapat yung ginawa nyo. Hindi pa tapos at ako ang magtatapos. No! When Jesus started it, Jesus will finish it. Amen. Kaya wag mong sabihin, mga kapatid, na ikaw ay matatag, matibay. Sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 10 and verse 12, wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Huwag mo sabihin sa akin na matagal ka na,
Dahil sa madami na tayong nakita mga Kristiyano na matatagal na, pero sa isang idlip, nawala sila. We are on the last days. Nawala sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, dapat tayo ay mapagbantay. Dapat tayo ay mag-ingat. Sabi nga ni Pedro, 1 Peter 5, verse 8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Yan ang trabaho ngayon sa huling araw, dinadaya ang mga Kristiyano, mga kapatid. Ito ang dahilan kung bakit maraming Kristiyano ay nagsimula sa tama, nagsimula na aktibo, nagsimula na on fire sa paglilingkod, pero isang idlap, ganon kadali, iniwan ang gawain ng Panginoon at yan ang panganib sa huling araw na ito. Dati on fire. Ngayon wala na. Dati ang sigla-sigla. Ngayon parang nawala na. Mga kapatid, sinasabi ng Biblia na dapat tayo ay maging mapagbantay. Kaya kailangan natin ng simbahan. Kailangan natin na mayroong magtuturo sa atin ng salita ng Diyos. Are you listening? Sa 2 Timothy chapter 3, tandaan po natin mga kapatid, sa 2 Timothy, makikita natin dito na maraming problema. Sa binasa natin, people listening to Satan, people lowering their standards, people living their scriptures, marami na nagbabago. Ibinaba ng standards. At alam nyo, sa Pastor's Fellowship no Thursday doon sa Quezon, from their mouth. Kasi last Thursday is an 8-year memorial death ni Pastor Porto. And Pastor Porto was the man God used to lead me to the Lord. At I was there. I preached about his legacy. Ano sabi nila ng mga pastors? Pastor, salamat sa Christian Bible Baptist Church na kayo ay hindi nagbabago ng doktrina at ng inyong pamantayan. Salamat sa Panginoon. Marami na ngayon nagbabago. Hindi na King James, kaya yung mga nagsabi marinig nyo, pag ang gamit nyo ay King James at nagsasabi kayo, inspired yan, ay preserved yan, ay sa kulto. Yun ang kulto. Pero ang Biblia, hindi ang kulto. Yan ay final word of God. Amen? Kaya, nagiging mababaw na at masyado ng napakagaan na lang ang napakaraming bagay bunga ng mapanganib na panahon. Katulad niyan, kaunting ulan lang, hindi nasisimba. Baka palang sabi, ay nako, baka uulan. Hindi na lang ako sisimba. Ay sigurado hindi ka sisimba, kasi baka palang hindi ka pa sisimba, hindi lalo na pagka umulan. Ano nawaan nyo? Pero, kahit na umulan, nagtatrabaho ka. Hanggang hindi dinideklara ng sa education, sa Department of Education, na walang pasok, kahit na umuulan, pinapasok ang mga anak. Pero sa church, kaya pababaw ng pababaw. Kaya tandaan po natin ang sabi ng Bible, 2 Timothy chapter 3, verse 12 to 13. Yeah! And all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. But evil men, seducers, shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. Yan po ang nagiging kaganapan sa panahon natin ngayon. Mga nandaraya at nadadaya. Kaya dapat habang tumatagal tayo, mga kapatid, tayo ay mas lumalago at mas tumitibay. Amen? Kaya sabi sa 2 Timothy chapter 3, verse 14 and 15, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and from the child thou hast known. Ito'y sinabi ni Pablo kay Timothy,
Kasi si Timothy ay yung kanyang lola, yung kanyang nanay, pinalaki sila sa salita ng Diyos. Kaya mga magulang, napakahalaga na ang inyong mga anak o ang ating mga anak ay lumaki sa turo ng salita ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, ang utos ng Diyos, turuan ang mga bata sa dapat nilang lakaran upang paglaki nila, huwag nilang hiwalayan. Maraming mga kabataan ngayon, rebelde sa magulang, ayaw sumunod sa teacher. Kaya makikita nyo, ang teacher, dati po, kami nung panahon namin, kami nakikinig sa teacher. Kami nakikinig sa teacher. Dala namin ang libro lagi. Kaya ang hirap, ang daming libro noon namin. Pagka sinabi, okay, open your book, itong babasahin natin ngayon. Pag wala kang dala, kukuhain ng libro sa isa. Ikaw, Lorena, wala kang dala, halika dito. Kukuha ng libro sa 3 estudyante, tapos papaiskotin ka. Di matututo ka ng magdala. Ano kaya gawin natin sa mga members, ano? Yung walang dalang Bible, kunin natin yung Bible, ibigay pa iskotin dito. Wala na sigurong sisimba. Ay kami ranasan namin. Pinadidipa pa kami. Tapos lalagyan ng libro. Pag ikay maingay. Pero ngayon 13 years old. Sinaksak ng 14 years old sa loob ng school. Iba na ngayon, mga kapatid. Iba na. We are in the last days. Mapanganib na. Dati, ang estudyante ang takot sa teacher. Ngayon, teacher na ang takot. Sa Davao, yung teacher na I think more than 50 years old, abay, binugbog ng 19 years old at dinala sa ICU hanggang namatay. Kailan nangyari yan? Nowadays! Hindi biro yan. Hindi man lang. At pag kami pinaluno ng teacher, talagang, pag hindi ka tumino, isang hataw lang. Pero ngayon, hindi. Babantaan ka pa, iti-text pa yung teacher. Mag-ingat kasi, papatayin kita. Alam niyo talagang jablo, aktibo. Kaya kayong mga kabataan, lalaban kayo sa magulang nyo, sumpayan sa buhay nyo. At kung kayo mabubuhay ng mahaba, magkakaasawa kayo, at pagkatapos magkakaanak kayo, expect yung anak nyo, papatol yan sa'yo. Nasa Bible yan, mga kapatid. Pero itong si Timothy, palibasa na hubog mula sa nanay niya, sa lula niya, sa nanay niya. At tingnan nyo, na-train ni Paul. Meron tuloy siyang libro na sinulat, 1 and 2 Timothy. In-emphasize po dito ni Paul kay Timothy, verse 16, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. The word furnace, it means mature. Ikaw ay maging mature at ikaw ay fully grown, lumago sa pananampalataya. 3 bagay lang po, wag po kayo mainip. 3 lang po ito. Tigil isang oras ang isa. Apo, dapat tayo ay furnished, number 1, in the Scripture. Dapat tayo, mga kapatid, alam nyo, minsan, ipinagmamalaki ng iba na kung gaano na siya katagal na Kristiyano. Tagal na ako dyan sa church na yan. 26 years na ako, 30 years na ako, 29 years na ako. Ang tagal na ako dyan. Wala naman pong masama doon. Pero ang tanong, ang alam mo sa salita ng Diyos, kumusta naman? Maaaring matagal ka na, pero wala ka pang alam. Pero si Apostle Paul, ang sabi niya, he is a great example, mga kapatid, na kahit na matagal na siyang Kristiyano, na naglilingkod siya, pero ang desire niya ay to know Him more and more
and more. Sabi ni Paul, I want to know Him more. Lord, I want to know You more. I want to know You more. And the only book that will tell you about Jesus is the Word of God. I want to know You more. Hindi humor, ha? Tandaan po natin, yun ang kanyang desire. Kaya kung gusto mong makilala si Kristo, ang kailangan natin salita ng Diyos. Sabi ng Bible, John chapter 5, verse 39, search the Scripture, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Wow, praise the Lord. Kaya kung gusto mong makilala ang tama, ang ating Panginoon Kristo, salita ng Diyos ang kailangan mo. Hindi mo siya makikilala sa Facebook o saan mang social media. Biblia ang kailangan natin para makilala natin siya. Are you listening? Kinakailangan tayo ay mag-furnish ng salita ng Panginoon. Yan ang ibinigay ni Apostle Paul. Kaya sa 2 Timothy chapter 3 and verse 16, all Scripture is given by inspiration of God. It is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Kaya nga bilang mangaral, ang sabi niya sa 2 Timothy chapter 4 and verse 1 and 2, I charge thee therefore before God in the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at His appearing in His kingdom. Preach the word. Be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. Tandaan po natin mga kapatid, kaya i-appreciate natin mga kapatid, ang totoong Baptist, wala yang ipinangangaral, kundi salita ng Diyos. Yung totoong Baptist, we preach nothing but the Word of God, and we please no one but the Lord. Amen? Kaya, tandaan po natin, magpasalamat tayo na meron tayong salita ng Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, hindi ka titibay sa mga mangangaral na binubula ka lang. Hindi ka titibay dyan. Bubulahin ka lang o patatawanin ka lang. Hindi ka titibay. Titibay ka pag ikaw ay narinig mo ang pangangaral ng preacher o ng pastor ay mula sa salita ng Diyos. Hindi ito bulahan. Are you listening? Kaya nga, ang sabi ng Bible, preach the word in season or out of season. Reprove. Sabi diyan, rebuke. Exhort with all long suffering. Hindi pwede ang preaching ay walang rebuke dahil ito ay pagtutuwid at pagtuturo sa atin. Kaya minsan masagad ito ang salita ng Diyos. Sabi ng Bible, mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Ito ang pakinabang sa salita ng Diyos. Ito tuwid niya tayo. Kaya kung meron din yung kabataan na hindi kayo marunong gumalang sa magulang nyo, you need to learn. Respect them. Nasa utos yan ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Wala ka dito ngayon kung hindi ka iniluwan ng iyong ina. Tatandaan natin yan. Dapat alamin natin saan tayo galing. Bakit tayo nandito? Bible po yan, mga kapatid. Amen? Yan ang pakinabang natin. Alam niyo, ang ibang mangangaral ngayon, ang gusto ay kikilitiin na lang ang mga tao. Walang rebuke. Kung yun ang gusto mo, hanapin mo yun. Kinikiliti lang, patatawanin ka lang, walang salita ng Diyos. See, pinapatawa ko rin sa iyo para hindi masyadong masaktan. Pero ang salita ng Diyos ay totoo. Amen? Minsan, kapag pagkamayaman ang miyembro, okay lang. Huwag nating kalimutan, mga kapatid.
Ang mayaman, pulubi, kung yan parehas kasalanan, kasalanan pareho. Amen? Ang mayaman nagkakamali, ang pulubi nagkakamali. Tandaan po natin, kaya ang tunay na pangangaral ng salita ng Diyos ay may pagsaway. Dapat maintindihan ito ng mga members. Na yan ang isang dahilan na ipinangangaral ng salita ng Diyos ay para tayo masaway. Ang yung ayaw masaway, ay hindi mo kailangan salita ng Diyos. You go by your own. And someday, magsisisi ka. Kaya, tandaan po natin, maintindihan ito dapat ng mga members. Nang isang dahilan kayo pinangangaral ng salita ng Diyos para tayo masaway. Lagi, hindi po ako magsasawa. Sunday afternoon is still Sunday, yan ay sa Diyos. Yan ay sa Panginoon. You need to be in church. Kung hindi ka, walang pupunta sa iyo para ikaw hatakin magsimba. No. Kinakailangan meron kang puso at meron kang konsensya. Pero, habang ginagawa mo yan, you are against the Word of God. Mayaman ka man, pulubi, may pinag-aralan, wala, anumang iyong course, anumang iyong profession, yan ay kasalanan. Sapagkat utos siya ng Diyos. Ang sabi ng iba, ang Wednesday daw ay wala sa Bible. Ay kung pagka yun ang iyong ang word na Trinity, wala din sa Bible. Pero may triune God. Pero ang sabi ng Bible, huwag pabayaan pagkatipon gaya ng iba. See, pagkakatipon, nasa church covenant po natin yan. Kaya hindi dapat natin, pag nag-preach at tinamaan ka, nasaktan ka, hahanap ka na ng ibang simbahan. Yung ayaw masaway, yun ginagawa. Kaya alam nyo, mga kapatid, dalawang uri lang talaga ang Kristiyano sa gawain ng Panginoon. Dalawang uri lang. Number one, pillars. Yung mga una, yung mga tibay at tatag sa gawain, yan yung mga pillars. Kaya meron tayong mga frontliners. Dapat matitibay yan, matatatag yan. See? Matatatag yan. Mga haligi. Sabi ng Bible, haligi at suhay ng katotohanan. Hindi sungay, suhay. Yan sabi ng Bible. Hello? Yan ay sabi ng Biblia. Pero yung nasaktan, ang hanap ka agad ay ibang simbahan, akala doon hindi siya tatamaan. Lipat ka agad. Hanap ng simbahan, malilipatan niya. Ayaw ko dyan, nakakaupin dyan. Hindi yan pillars. Ang tawag dyan, caterpillar. Caterpillar yan. Ang caterpillar ay uod yan. Pero isang araw, ayan ay magiging butterfly. Kaya malayo na ang maaabot na simbahan. Oo. Pero tandaan natin, kaya ngayon, mag-isa bahay, ganun din. Ay may mga anak na ayaw kagalitan ng magulang. Alam niyo, kung kayo itinutuwid ng magulang niyo, magpasalamat kayo. Nung kami mga bata pa, kausapin kami ng tatay ko, lalo ako yung panganay. Kailangan you look at him eyeball to eyeball. Kasi pag ang bata kinausap at nakatungo, rebellious yan. Dapat matuto kang makinig. At unawaan mo sinasabi ng magulang mo. Sapagkat mas maraming alam yan sigurado kaysa sa'yo. Kahit na professional ka na. Pero pag ang magulang ang nagsabi, huwag ka nang magsimba. Huwag ka nang magsuko ng buhay sa Panginoon. Yung magulang ang rebelde. Pag sinabing pillars, yan yung miyembrong reliable. Yan yung miyembrong maaasahan. Na laging kasama sa gawain. Kung hindi niya kaya physically, andun ang kanyang prayer. Na laging bukas ang pitaka para maging bahagi. Reliable. Maaasahan mga miyembrong hindi basta natitisod. Hindi basta na-offend. Pero yung miyembro, kapag nasaktan, ay lipat ng lipat at yun nga, caterpillar yun. Yan ang mga lumalaganap na sakit ngayon sa mga Baptist churches. Ano yung mga sakit? Appendicitis. Na-offend. Baka ngayon merong na-offend. Yan ang appendicitis. Ang iba naman ay
tisuditis. Madaling matisod. Oo. Ang iba naman ay hindi lamang tisuditis, kundi mayroon pang tamporitis. Hindi lang nakamayan, nagtampo na. Bakit ka nagtampo, hindi ka lang nakamayan? Ang tanong ko, kinamayan mo ba siya? Oh, hindi rin. O, natisod din yun sa'yo. Tampo rin yun sa'yo. May mga taong ganyan, basta ka lang, akala mo, dumaan sa anino. Hindi mo lang mag-good morning, hindi mo lang nag-good morning pa nung gabi. Kaya ano yun? Tisuditis, ano pa? Appendicitis, tamporitis, titrumitis. Nagtataltrum pa yan. Pero ang matinding sakit ng Kristiyano, ang matinding sakit mga kapatid, ay yung tupakaitis. Yung tupakaitis, yan ay, alam mo na kasing nakakasira, masama ang idinudulot, at hindi magandang idudulot, ay ginagawa mo pa. Yan ba'y matino? Ay, minsan may mga bata na pag yung teenager, sa CR, maglalaro pa nung kukuha ng tissue, babasahin pagkatapos. Matino ba yan? Saan kaya niya natutunan? Hindi ako naniniwala sa tatay niya natutunan. Kalahin mo yun, hindi ka na nakakatulong pag pintura, dinudumihan mo pa. Tupakaitis yan. At sa lahat ng tama, mga kapatid, sa lahat ng tama, yan ang hindi maganda. Kasi may tama ka. Mga kapatid, may gamot dyan. Appendicitis, tisuditis, tamporitis, tantrumitis, at saka tupakaitis. Mayroon diyang gamot. Magkakaroon tayo ng healing crusade ngayon. Pero hindi yung nanginginig, hindi yung nanginginig. Hindi. Hindi yun. Prescription ang ibibigay ko sa inyo. Huwag niyo itatapal sa likod. Ito po ang prescription. Psalms 119, verse 165. Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Ganda na? Kung na-offend ka, hindi mo mahal ang salita ng Diyos. Kalahin mo yan? Ang gandang resita yan. Dr. Ed. Amen. Approve yan ng congressman at saka ng senador. Kaya yan ang ating healing crusade ngayon. So, kita mo, bakit madali kang ma-open? Ay, sobrang haba mo sa Facebook. Pero ang tanong, sa Bible, ang nakakalungkot pa, punta ng church, walang dalang Bible. Huwag kang listen to this, don't expect na lalago ka kung wala kang Bible. Saan ka nakakita ang pulis na walang baril? Pulis patula yun. Pulis patuloy yun. Kinakailangan may Bible ka, mga kapatid. Kinakailangan mo ng salita ng Diyos. Amen. Kaya, huwag mo expect na lalago ka outside the Word of God. Hindi ka mataas sa Diyos. Hindi ka mas magaling sa Diyos. At hindi ka mas mahusay sa Diyos. Huwag kang makipagmatigasan sa Diyos. Ang sabi ni Paul, it is hard to kick against the prick. Mahirap ang sumipa sa matulis. Ikaw yung masusugatan. Ang pinakamaganda, magsumunod ka na lang sa Panginoon. Sabi ng Bible, pag ikay sumusunod, Deuteronomy chapter 11, verse 26 to 28, pag sumunod ka, pagpapalain ka. Pag hindi ka sumunod, susumpain ka. Alam niyo kung matino ang pag-iisip po natin, gusto natin lahat na tayo pagpalain ng Diyos. Amen? Gusto ng lahat. Kaya, tandaan po natin mga kapatid, huwag tayong makipagmatigasan sa Panginoon. At tandaan po natin, at pagkilala mo ang Diyos,
kung ikay naniniwala sa salita ng Diyos, sabi ng Biblia, kung ikaw ay sa Diyos, makikinig ka ng salita ng Diyos. Kaya pag tayo nandito sa simbahan, makinig tayo. Oh, huwag yung tutulugan mo ako. Oh, tulog ka na naman. Pag ginising ka, galit ka pa. Bakit mo ako ginising? Hindi pa naman tapos. Appendicitis yun, appendicitis. Ha? Ang pagkakatandaan po natin, hindi sapagkat marami kang alam, ay, okay ka na. Alam lang yun. Ang tawag lang dyan ay, ikaw ay knowledgeable. Marami kang alam. Knowledgeable ka. Maaring memorize mo 66 books. Maaring memorize mo ang buong Biblia, buong Bible. Madali lang naman yun. B-I-B-L-E, Bible. Okay na yun. Oho. Pero hindi mo memorize ang laman. Huwag kang magmataas. Kahit na marami ka ng alam. Oo. Huwag natin itaas sarili natin. Huwag mong sabihin, tumaas na ang theology ko. Baka naman theology yun. Wisdom, tandaan natin, iba yung knowledge kaysa wisdom. Knowledge is what you know. But wisdom is the application of knowledge. Ano sabi ng Bible sa Hebrews 10:25? Not forsaking the assembling of ourselves as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more. Ito, wag pabayaan pagkatipon Sunday, first day of the week. Ano yung so much the more? Pag binasa mo sa Book of Acts, and daily at the temple, sasabihin mo, hindi pwede ng Wednesday. That's why, kaya may motto tayo, everything we do in church is important. Amen? Kaya, dapat po, ngayon, pag sinabi, ay paano yan, pastor, kung hindi ko alam? Ay, hindi na yun, hindi na yun problema. Kung hindi mo alam, anong tawag dyan? Ignorant yan. Ignorant yan. Magkaiba naman yung ignorante kaysa mangmang. Ang ignorante walang alam. Pero kung yung mangmang, ang tawag naman doon ay yung taong alam niya pero hindi niya ginagawa. See? Hello? Tama? Oo. Kaya, tingnan nyo, kaya mahalaga, ang tawag dyan ay that's foolishness. If you know it and you don't do it, foolishness yun. See? Kailangan natin yung salita ng Diyos. Si Pope Paul VI, hindi ko ito malilimutan, narinig ko yan na sinabi niya. Nung siya'y nandito sa Pilipinas, ano sabi niya? Ignorance of the Bible, ignorant in the Bible means ignorance of Christ. Kung ignorante ka sa Biblia, ignorante ka kay Kristo. Galing po yan sa Papa. Pero wala silang dalang Bible. Kaya kailangan makita natin the importance na tayo po ay ma-furnish ng salita ng Diyos. Makinig to, don't miss this. Kailangan po maging attentive tayo sa salita ng Diyos. Ang may pakinig, sabi ng Bible, sa Revelation, ang may pakinig, makinig. Pag hindi tayo nakikinig, tayo pa tayo ng mga deaf. Kahit hindi sila nakakarinig, pero nakapakinig. Through sign language. Amen? We need to be attentive to the Word of God. We need to absorb the Word of God. Yun. See? Mamaya, may bang tatanong sa'yo, ano mensahe ni Pastor kanina? Nasa Bible yun. Alam naman nasa dictionary. Dapat meron tayong natututunan. We need to absorb the Word of God. We need to apply the Word of God. At kung ikaw ay Kristiyano, dapat may alam ka sa salita ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, sabihin ko po sa inyo, hindi masama ang magkaroon ng Bible sa gadget o sa cellphone o sa iPad. Pero iba pa rin yung ikay nagbubuklat. Iba pa rin. Alam niyo, yan ang napapansin ko. Kaya gusto ko, pag ako'y mayroong iPad na ginagamit, natututunan ako unti-unti ho. Kaya ako gumamit ng iPad kasi yung minsan nag-preach ako yung outline, nilipad, hindi ko alam. Ma-upset ka. Ano ipipreach ko dito? So, nag-aral ako na yung message ilagay ko sa iPad.
Kaya tinitiyak ko naman na meron pa akong 91%. Kaya mahaba-haba itong ating pag-uusapan, mga kapatid. Ha? O, tingnan niyo mga kapatid, yung paggamit, matuto tayong magbuklat ng Bible. See? Tingnan mo, yung iba, nagbubuklat, open your Bible in the book of Genesis. Abay, sa gitna naghahanap. Ha? Dapat, wala, hindi mo matatagpuan sa gitna. Nandun niya sa, in the beginning. So, we need to furnish in the Scripture. Number 2, we need to furnish in our service. Sabi ng Bible, 2 Timothy chapter 2, verse 15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Pag-aralan nating humarap na subok sa Diyos. Isang manggagawang walang dapat ikahiya na tamang ginagamit ang salita ng Diyos. Kaya tandaan po natin, mag-ingat tayo sa pinapanood nyo sa online. Mag-ingat po tayo. Wala namang masama, lalo na kung yung Baptist hour natin. Walang masama. Pero pagka yung iba na, may goodness. Tandaan po natin mga kapatid, as your pastor, I am responsible to God, your soul. About your soul. Ako magsusulit niyan. Kaya tulungan nyo, ako'y naniniklod sa inyo na ang aking magagawa lagi ay yung sa ikaluluwalhati ng Panginoon na ma-deliver ko ang mensahe sa inyo na ayon sa Kanya. Amen? Kaya malaking bagay kapag tayo ay nagagabayan. Kaya sabi ng Bible sa Ephesians 4:11, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastor, and teacher. Kalahin mo yan? King James pa yun? Walang inilagay niya na yung sa Facebook. No. Church. Kaya nga siya nagtayo ng church. Yun ang sabi ng Biblia, mga kapatid. Kaya sabi ng Bible, and He gave some apostles and some pastors and preachers, ang sabi doon, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Kaya tayo po ay binigyan ng pastor para po tayo ay maging mature at magamit sa ministry. Tingnan nyo, kaya dapat maging mapanalanginin po tayo at mag-desire tayo na magkaroon ng ministry sa church. At siya po ang dahilan kaya meron tayong Ministry Involvement Conference. Sapagkat ang gusto ng Diyos, lahat ng kanyang mga anak ay may ministry sa church. Kung wala kang ministry, matuto kang mag-soul winning because soul winning is the main thing. Tingnan nyo, mga kapatid. Tingnan nyo na lang itong ating mga, kung magkakaroon tayo ng Ministry Involvement Conference, dapat nandun po kayo. Mahalaga po yan, mga kapatid. Kaya doon nagkakaroon ng higit na saysay at saya ang buhay Kristiyano pag mayroon kang ministry. Kaya mahalin mo yung kinuha mong ministry sa Panginoon na sabi mo, diyan ka tinawag. Ano mang talent mo, spiritual gift mo, kapatid, yan ay binigay sa iyo ng Diyos para magamit mo. Pero huwag kang matayog, huwag kang mapagmataas, huwag kang mayabang. Hindi tayo binigyan ng Panginoon ng ministry para magyabang. The more God uses you, the more you need to stay humble. Amen? Ano sabi ng Bible? Sa James chapter 4, verse 6, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. So if you want to be used of God, stay humble. Hindi ba masaya na nasa church ka at mayroon kang ministry? Tingnan mo itong mga ushers natin. 7 o'clock, nandyan na yan. Nandyan na yan, masaya yung mga yan. Sabi ko sa kanila, at tinuturo ko sa kanila, kayo ang unang nakikita ng mga tao. Kaya dapat marunong kapag aralan mo sa salamin kung paano kang umiti. Dapat pag nakita, salamat po, thank you po, God bless po, thank you, welcome po. Dapat ganun.
Kasi mayroong mga ngiting parang ngiting aso eh. Parang kakagat ka. O lalo kung yung usher na yun, nag-away sila mag-asawa. At nung makita niya isang babae palapit sa kanya, akala niya asawa niya, kinagalitan pa. Aha. O, iba naman eh. Ang iba naman, sa mga usher, ay ina-usher ng mga member. Sabi ng member, ay, nandito ka pala. Mabuti naman nakarating ka. Kasi late yung usher. Mga kapatid, gawin natin the best ang para sa Panginoon. Are you listening? So I said, fairness in the scripture, fairness in service. And the last, fairness in stewardship. Dapat kumpleto po tayo. Matatag tayo sa stewardship. Tayo po ay mga katiwala ng Diyos. Dapat maging fairness tayo bilang katiwala ng Diyos. 1 Corinthians chapter 4 verse 2, moreover, it is required to the steward that the man be found what? Faithful. Maging tapat tayo sa ipinagkatiwala niya sa atin. Pinagkatiwalaan niya tayo ng boses. Kayo mga choir members, pinagkatiwalaan kayo ng boses, gamitin niyo sa gawain ng Panginoon. Pag kumanta-kanta, kahit na hindi tayo choir member, pag congregational singing, give your voice, the top of your voice. How great thou art! How great thou art! Maraming salamat po. Thank you po. Thank you po sa love gift. Dapat magamit natin yan sa Panginoon. Naalala ko na sa Bible College kami, sabi ng teacher namin, okay naman nakasali, yung mga classmate ko, okay naman nakasali ka dyan para maraming choir member. Kasali ka dyan, huwag lang kayo masyadong iimik. Kasi yung boses niya, palaban. Pero kung binigyan ka ng Diyos ng boses, use it for the glory of God. Amen? Nung kami nasa training sa high school ng officer, kailangan ito maipasok mo yan sa bibig mo. Kaya hindi pwedeng pakipot ka dun. Ha! Kasya! Ha! Di ba? Yung isa naman, ha! BYD yun, BYD. Okay, now. Okay. So, dapat mapagkatiwalaan tayo ng Panginoon. Napakalaking bagay kung mapagkatiwalaan ka ng Diyos sa ministry. Sunday school teacher, tamo yung mga bata. Tamo yung mga nasa nursery. Mayroon dong monitor. Pero binabantay na yung anak nyo. Yung mga nanay nandito, tulog. Dapat attentive tayo. Are you listening? And be a good steward of your talent. Marami mga kasama may talent, lalo na yung sa mga, marami dito mga IT, no? Ang gagaling nila sa gadgets. Ako po'y walang alam talagang masyado dyan sa gadgets na yan. Kasi lumabas yan mahirap na kaming turuan. Tapos naninigas na to Wala na. Dituturuan mo pa yung pagkinyuhin niya. Pero yung mga teenagers, ang galing. May pambira. Ano mang talent nyo, gamitin nyo sa Panginoon. Yung sa music, piano, gusto ko marami tayong mga pianista. Marami tayo sa organista, marami tayo sa... Pero kinakailangan, pamantayan tayo, hindi basta-basta. Handa tayo, pwede tayong sawayin, pwede tayong pagsabihan, kausapin, para sa ikagaganda ba? Hindi. Pag sinaway mo, ayaw ko na dyan. Sinaway ako. Alam niyo kung ganyan ugali lahat ng tao, wala ng tao itong simbahan na ito. Salamat sa Panginoon na mayroong mga tao, mga miyembro na sila'y sawayin, handa sila, at mayroon silang puso mapagpakumbaba. Amen? Be a good steward of your talent. Be a good steward of your heart, of your treasure. See? Lagi ko itong sinasabi. Nung inilabas tayo sa bahay bata ng ating nanay, wala tayong dala kahit ano. Pero ngayon, tingnan mo kung anong mayroon ka. Di ba blessing yan? Pero wag natin kalilimutan, mayroon diyang para sa Panginoon.
Ang pinakamaganda, yung blessing na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, magamit din natin sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Amen? Kaya pag may utang ka, dapat magbayad ka. Bakit napunta tayo dun? Ha? Kaya, tandaan po natin mga kapatid, ang Christian life, ang issue ay hindi yung iksi o haba ng buhay. Salamat sa Panginoon, sabi ng Bible, 10. Pag naabot mo yon, praise the Lord. Ang lampas dyan, biyaya na ng Diyos. 3 every score ay 20 times 3, 60 plus 10, 70. Ay 72 na po ako sa April. Sana bigyan pa ako ng Panginoon ng 30 years, ano? No? Na malakas. Huwag yung 30 years na pagkapanggapang ka na. Dapat malakas. Kaya ingatan natin. Iwasan yung kumain ng, wag lang, maraming ma-open dito. Ha? Ang iba kasi kahit na ano kinakain. Sabi, ikaw yun. Kaya, tandaan natin, ang issue mga kapatid ay hindi yung iksi o haba ng buhay, kundi yung nagamit o naging gamit ka ng Diyos ang iyong buhay. O naging gamit ng Diyos ang iyong buhay. Yun ang pinakamahalaga. See? Ayong kasama ko sa Mexico, si Pastor Tom Wallace, 96 years old. Nagpipreach pa rin, nagbabiyahe mag-isa. Sabi ko, I like that. Sabi ko, please pray for me that I can reach 96 too. Still strong. May dala pa yung luggage niya. See? 96. Yung inaalagaan ng preacher natin mamayang hapon sa Israel, 102 years old. Yeah. Mga kapatid, ang iba naman kasi kahit na ano, balat ng lechon o lechon. Yan ang kaibahan ng Bible sa baboy. Ang Bible, aakayin ka sa Panginoon. Pero ang baboy, dadalhin ka na kaagad sa Panginoon. Yan ang kaibahan niyan. Mga kapatid, huwag natin kalilimutan, sino man po tayo, we need to be furnished in the Word of God, in our service, in our stewardship. Sa mga bisita po namin, kung kayo hindi pa nakatiyak ng langit, mayroon pong makikipag-usap sa inyo. Bayaan yung ibahagi po sa inyo ang salita ng Diyos. Tayo po ay magstaying lahat. Sumama po kayo sa maglilid po sa inyo. Sige po. Sige po. Sige po. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Sige po. Nais ng Panginoon na maraming mga kaluluwang maligtas. Nais ng Diyos ang kanyang mga anak ay magamit niya sa kanyang gawain. We need to make our decision, mga kapatid. Dapat ho ay maging matatag tayo, matrained. Dapat po tayo po ay ma-equip. Dapat po ay tayo ay ma-furnished ng salita ng Diyos sa ating paglilingkod at sa ating pong pagiging katiwala. Dapat matuto po tayo maging faithful. Amen. Kayo po nakakaalam yan sa kaan Diyos. Kaya kung ang Panginoon ay nangusap po sa ating puso habang tinutugtog ang awiting paanyaya, God speak to your heart. You are convicted by the message. You are convicted by the Word of God. You need to learn to come to Him and talk to Him and settle yourself with God. Isettle mo ang iyong sarili sa Panginoon. Kausapin mo ang Diyos. Mahal ka ng Panginoon. Gusto ka niyang kausapin. Kausapin mo siya.